Nangyari ang kwentong ito sa isang lumang bahay. Matagal na itong nangyari pero kailan lang naikwento sa akin. Ang totoo niyan, kakaunti lang ang nakakaalam ng pangyayaring iyon. Ibinahagi lang ito sa akin dahil nalaman nilang mahilig ako sa pagbasa ng mga ganitong klaseng kwento. Madami na talagang kakaibang pangyayari ang nagaganap sa bahay na iyon. Halos lahat yata ng tumira doon ay may nakakatakot na karanasan. Pero ito ikukwento ko sa tingin ko ang pinaka nakakatakot sa lahat. Nangyari ito nung kasagsagan ng malakas na ulan dahil sa hangin habagat. Walang kuryente mula hapon hanggang madaling araw noong mga panahong iyon. Naiwan ang mag-iinang sina Aling Lita, Rian at Glyza sa kanilang tinutuluyan dahil nagiinom sa kabilang bahay ang asawa ni Aling Lita habang nagtatrabaho na ng dawalan pa nitong anak. Pagkatapos kumain ng bandang alas 7 ay nagkwentuhan lang ang mag-iina dahil wala naman silang ibang mapaglilibangan. Pagkalipas ng ilang oras ay nagpaalam si Ria na maliligo muna dahil kahit malamig ang panahon ay naiinitan siya. Palibhasa ay walang electric fan. Maya-maya ay nagulat ang mag-inang si Aling Lita. At Glyza dahil biglang sumulpot sa pintuan si Giselle kasama ang kanyang boyfriend na si JP at isang hindi kilalang lalaki. Pamangkin ni Aling Lita si Giselle. Ang pamilya nito ang tunay na may-ari ng bahay na tinutuluyan nila. Nagtataka naman si Glyza dahil ilang buwan na nung huling pumunta si Giselle sa bahay na iyon dahil nagkaalitan ng kanilang mga ina noon. Walang pasabing pumasok si Giselle sa loob at umupo sa maliit na sopa. Nakayuko lang ito at hindi umiimik. Kinausap naman siya ni Aling Lita at tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Kung bakit kahit gabi na at umuulan pa ay napasugod ang mga ito. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Giselle at sa halip ay ang boyfriend nitong si JP ang tila spokesperson na nagsasalita. Bakit napasugod kayo? Gabi na ah. Isa pa sobrang lakas ng ulan. Nag-aalalang tanong ni Aling Lita. Nag-away po kasi sila ni tita. Kaya umalis po siya sa bahay nila. Tinext niya lang po ako parang samahan siya. Naisip ko po na dalhin ko muna si Rito sa inyo dahil ayaw niyang umuwi. Hindi naman po pwede sa bahay ko siya dalhin dahil baka kung ano pa ang isipin ng mga tao. Paliwanag ni JP. Mabutit dito mo siya dinala. Tugon ni Aling Lita sa kasintahan ng pamangkin. Noong una po ay ayaw niyang pumunta rito. Nahihiyaw raw po kasi siya sa inyo. Aniya kay Aling Lita. Naku, hiya-hiya pa. Iisang pamilya lang naman tayo. Teka, ano nga pa ng pinag-aawayan ninyong mag-ina? Tanong ni Aling Lita sa dalaga. Hindi pa rin sumasagot si Giselle. Nakayuko lang ito at humihigbi. Ano ba kasi ang pinag-iwanan nilang mag-ina? Baling ito kay JP. Mas mabuti po sigurong siya na lamang ang tanongin ninyo. Baka po kasi magalit siya sa akin kapag ako ang nagsabi. At ako pa ang awayin niyan, sagot ni JP. Dahil nga ayaw umimik ni Giselle ay hinayaan muna nila ito. Ipinagluto na lang ni Aling Lita ang 3 ng mainit na noodles. Ang isa pang pinagtataka ni Glyza ay kung bakit nagpakabasa sa ulan yung lalaking kasama nila. Medyo mataba ito at nakasombrero. Nakatayo lang ito sa tabi ni JP. Hindi niya ito makilala dahil madilim at isang kandila lang ang gamit nila sa sala. Gusto man niyang tanungin si Giselle kung sino yung isa nilang kasama. Ay naiilang siya dahil nga nakaalitan nila ito. Ipinagwalang bahala na lang niya iyon. Maya-maya ay tinawag si Glyza ng kanyang ina para tulungan na maghain para kina Giselle. Nakasalubong pa niyang ate niyang si Rian, nakatatapos lang magligo. Anong ginagawa niyan dito? Medyo pataray na tanong Rian sa kanyang kapatid. May problema raw sila ni tita. Pabulong na sagot naman ni Glyza. Parang wala namang bago. Pupunta lang yan dito kapag may problema. Bulong pa ni Rian. Noon pa man kasi ay hindi na niya kasundo ang pinsan na si Giselle. Pagkatapos na ay umakit na si Rian upang magbihis. Pagbalik ni Glyza ay dala nito ang mainit na noodles para sa 3. Pero pagdating niya sa sala ay wala na yung lalaki na kasama ni Giselle kanina. Tiningnan niya ang paligid dahil baka lumipat lang ito ng pwesto pero hindi na niya ito nakita. Pasensya na at hindi iyan malamig ha. Kanina pa kasi brownout dito. Paghingi ng dispensa ni Aling Lita habang inilalapag ang 2 baso ng juice sa lamesa. Napansin nito ang nakahaing noodles. O bakit 3 inihain mo? Kakain ka ba ulit? Tanong nito kay Glyza. Hindi po, para lang po sa kanila yan, sagot ni Glyza. Nagkatingin na sina Aling Lita at JP. Bakit 3? 2 lang naman sila. Saan nito? Kailabutan si Glyza sa sinabi ng kanyang ina. Ibig sabihin ay siya lang yung nakakakita sa lalaki na kanina pa nila kasama. Ay hindi, para sana kay Ate Rian yan. Nagsabi siya sa akin kanina nakakain din daw siya. Pagdadahilan ni Glyza dahil ayaw niyang matakot pati ang kanyang ina. Kaya nananabae, nakangiting sabi ni Aling Lita.
Umupo ulit si Glyza at muling ginala ang mga mata sa paligid para hanapin yung lalaki. Pero hindi na niya ito nakita. Samantala walang kaalam-alang nagbibihis na si Rian sa itas na may kakaiba na palang nakikita at nararamdaman ng kapatid niyang si Glyza. Sanay si Rian na mag-isa sa kanilang kwarto. Minsan pa nga ay naiiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay kaya't kahit madilim ay hindi siya natatakot. Habang nagbibihis si Rian ay nakatalikod siya sa pinto ngunit walang ano-ano ay bumukas ito ng dahan-dahan at nakita niya na may anino na pumasok sa kanyang kwarto. Hindi naman siya ito nilingon sa pag-aakalang si Glyza lang iyon. Sanay kasi sila na hindi kumakatok bago pumasok sa kwarto dahil puro babae silang magkakapatid. Bakit daw sila nag-away ng nanay niya? Biglang nagsalita si Rian pero walang sumagot kaya't lumingon siya sa pinto at tinignan kung sino yung pumasok. Wala siyang nakitang tao. Doon na nakaramdam ng kakaiba si Rian. Nagsimula nang magtayo ng kanyang mga balahibo pero nilabanan niya ang kanyang takot. Nagmadali siya sa pagbibihis at hinanap ang suklay pero hindi niya ito makita. Tinignan niya ito sa kanilang tukador pero nahihirapan siya dahil madilim kaya kinuha na niya yung kandilang nakapatong sa lamisita na malapit sa bintana. Pagkakuha niya ng kandila ay may anino naman siyang nakita na dumaan sa kanyang likod ngunit sobrang bilis lang ng pagdaan nito. Nilingon niya ito pero wala naman siyang nakitang tao. Mas lalo siyang natakot. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at pakiramdam niya ay lahat ng buhok sa kanyang katawan ay nakatindig na. Dahil sa sobrang takot ay nagpasya na siyang bumaba at hindi na hinanap pa ang suklay. Hinipan muna ni Rian ang kandila dahil baka pagmulan pa ito ng sunog. Pagkamatay ng kandila ay lalabas na sana siya pero biglang may sumulpot na lalaki sa pintuan. Akala niya nung una ay tatay lang niya yun pero nang tinitigan na nito ay nagkamali siya ng akala. Payat lang ang kanyang tatay hindi katulad nitong lalaking may katabaan na nakatayo sa may pintuan. Nanigas ang katawan ni Rian sa takot at hindi na siya makalis sa kanyang kinatatayuan. Biglang nanikip ang dibdib ni Rian. Hindi umaalis sa pwesto yung lalaki at nakatinglang ito sa kanya. Sa sobrang takot ay hindi na siya makahinga. Inatake si Rian ng kanyang hika at dahil nasa pintuan yung lalaki ay hindi niya magawang lumabas. Hindi rin siya makasigaw dahil sa kanyang hika. Umiiyak na si Rian sa sobrang takot. Para makalabas ay ipinikit na lamang ni Rian ang kanyang mga mata at lakas loob na humakbang palabas ng kwarto. Dahil sa sobrang dilim ay natapilok si Rian. Nasugatan siya sa paa at napapikit ng makaramdam ng pananakit ng paa. Ang akala niya ay nakalabas na siya ng kwarto. Ngunit nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, ay saktong kinatatayuan pa ng lalaki pala siya natapilok. Pero wala na ang lalaki doon. Tatayo na sana si Rian pero sobrang sakit ng binti niya, kaya gumapang na lang siya para makarating sa hagdanan. Habang gumagapang ay naramdaman niyang may hangin na dumampi sa batok niya. Lumingon siya para alamin kung ano yun. Ganun na lang ang takot na naramdaman niya nang makita niya yung paa ng lalaki na nakatayo ito sa tabi niya. Hindi niya magawang iangat ang kanyang ulot kilalanin pa kung sino yung lalaki dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Nagmadaling bumaba si Rian at paupo niyang binaba ang hagdan. Dasal siya ng dasal ng mga oras na yun hanggang sa makababa na nga siya sa sala. Hindi siya makahinga at nanghihina na rin pero pinilit niyang makababa dahil hindi niya alam kung anong pwedeng gawin ng lalaking yun sa kanya. Nang makita naman siya ni Glyza na hirap sa pagbaba at paghinagad itong lumapit. Anong nangyari sa iyo, te? Natatarantang tanong ni Glyza sa kanyang kapatid. Sina Giselle at JP naman ay nakatingin lang pero halatang kabado at nag-aalala sa kalagayan ni Rian. Anong nangyari sa iyo sa itas? Hinihika ka ba? Sunod na tanong naman ni Aling Lita na halatang natataranta na rin. Hinumin mo yung nebulizer sa walang bahay. Utos pa nito kay Glyza habang inaalalayan si Rian na umupo sa sopa. Agad namang tumakbo si Glyza para sundin ang ina. Ilang saglit lang ay bumalik ito dalangan ni utos ni Aling Lita. Pero nasa pintuan pa lang ito ay nanlaki ang mata ni Glyza. Ate, umalis ka dyan. Sigaw nito sabay takbo sa kinaroroonan ni Rian sabay hila rito. Nagpanik na ang lahat. Sobrang takot na pati si Aling Lita. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pati ang mga pinsan niya sa kabilang bahay ay napasugo dahil sa narinig nilang sigaw ni Glyza. May lalaki, yung kasama nila kanina. Sigaw pa rin ito sabay turo kay Giselle. Napaiyak na rin ito sa sobrang takot. Nagtaka naman si Giselle dahil dalawa lang naman silang magkasama na pumunta doon. Dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Glyza at ang nangyayari kay Rian. Nagpasya si Aling Lita na lumipat muna silang lahat sa kabilang bahay. Nang mahimasmasan si Glyza ay tuluyan na rin nakarecover si Rian sa kanyang hika. At tinanong nila ang dalawa kung ano ba talaga ang nangyari. Ikinuwento ni Rian ang nangyari sa kanya sa itaas. Nang tanungin naman nila si Giselle kung bakit napasugod ito ng ganong oras, ay kinuwento nito na nag-away sila ng kanyang ina dahil may bago itong kinakasamang lalaki. Maraming haka-hakang nabuo sa isip nilang mag-anak
Marahil daw ay galing ang espiritu ng lalaki sa bahay ng nanay ni Giselle at sinundan siya ng lalaki dahil malungkot ito. Nang makita nito si Rian ay nagkagusto ito rito kaya't nagpakita siya sa dalaga. Pwede rin daw na masama itong espiritu at gustong iposes ang katawan ni Giselle at madali niya itong magagawa dahil may problema siya noong mga panahon iyon. Kung ano man ang totoo ay hindi rin natin alam.